Ito naman no ay payo sa mga magulang no doon sa kanilang mga anak. Kung totoo man na minamahal nyo ang inyong mga anak, kayong mga magulang, hindi nyo hahayaan na ang inyong mga anak maliligaw or mamamatay sa kanilang mga kasalanan. So sa ngayon pa lang, habang bata pa yung mga isip pa nila at madali pang maturuan, turuan nyo po sila sa makadiyos na mga aral or salita or mga gawain. Turuan nyo po sila na ipakilala ang ating Panginoong Kristo sa inyong mga anak at madali lamang nila yang masunod. Para paglaki nila, madali nilang masusunod at may takot sila sa Panginoon. Pero kung hahayaan nyo ang inyong mga anak at bibigyan nyo lang sila sa lahat ng kanilang mga gusto at hindi nyo sila tinuruan sa tama at ihahatid o gabayan patungo sa ating Panginoong Kristo, yan ang patunay na ang inyong mga anak ay hindi nyo talaga minamahal. Pagdating ng mga araw, magiging suwail yan. Sakit yan sa ulo ninyo. Yung iba, wala ng respeto sa magulang. Yung iba, magiging sakim sa kayamanan, sakim sa salapi, makakalimot sa Panginoon at kayo mismo kakalimutan at tatalikuran. Pag ganun ang disiplina na inyong itinuturo sa inyong mga anak. Ang disiplina na ituturo nyo sa inyong mga anak ay disiplina na makadiyos, hindi disiplina na makatao o sa makamundo. Iba ang disiplina na makadiyos at saka iba ang disiplina na makamundo. Ang pagdisiplina nyo sa inyong mga anak sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay disiplina o utos ng Panginoon dito. Kung ano man yung sinasabi dito, yun yung ipasunod nyo sa inyong mga anak at ituturo. Yung mga gabay, kung anong mga salita o anong mga utos sinasabi dito, yun yung ipasunod nyo sa inyong mga anak. Pero kung ang disiplina na ipasunod nyo sa inyong mga anak patungkol sa mga bagay sa mundong ito, yung mga anak nyo, tatalikod yan pagdating ng araw. Kasi yung isipan nila, nahahasa yan sa makamundong bagay. Kung matangmo man nila yung mga bagay sa mundong ito, yung mga salapi, madali lamang silang tumalikod sa Diyos at sa tao. Kaya ngayon, kung ang inyong mga anak nagkasala or malaking kasalanan or hindi maganda yung ginagawa, ang pamalo or yung mga bakos ba yung sinturon or ano man yung pamalo, hindi nakakamatay sa bata yan. Maliban na lang kung patayin nyo. Pero yung pamalo niyan, hindi talaga nakakamatay sa bata yan. Kung yan yung gagamitin yung pangdisiplina, kundi nagpapatuwid sa bata na magkaroon siya ng takot na mali pala itong ginagawa ko. So kung gagawin ko ito ulit, mapalo ako ng masakit. Tignan mo ang mga pagdisiplina na ginagawa sa mga taong mundo ngayon. Kung magkasala ang isang bata, sinasabihan lang. Tapos yung mga bata, sasagot. Kung ang iyong anak sa ganyang klaseng disiplina, kung sasagot na yan sa iyo, lalaki yan na walang mudo at disiplina. Pagdating ng araw, ikaw magiging kawawa niyan. Tapos pagdating ng araw, hihingi ka na ng tulong, ganito, ganyan. Kasi ikaw ang may problema kung bakit yung anak mo lumaki ng walang disiplina. Kasi sa bata pa siya, binigay mo sa kanya ang lahat ng gusto. Hindi mo siya pinapalo every time na magkasala. Yan ang disiplina na utos sa ating Panginoon. Noong unang panahon sa mga tao, every time na ang tao sumuway sa Panginoon at hindi nakikinig, anong ginagawa ng Diyos? Pinaparusahan niya ang tao o ang bansa. Pinadalhan niya ng mga kalamidad at maraming namamatay. At dahil dito, ang mga tao nagiging matuwid.
Kasi natakot sila sa Diyos na masama pala, na masama ang ating ginagawa. Nagalit sa atin ang ating Panginoon. Pero kung hindi natin gagamitin ang disiplina ng makadiyos, yung anak nyo magiging suwail at sakit sa ulo ninyo pagdating ng araw. Papayag ka ba na magiging ganun yun? Na pagdating ng araw, iiyak ka. Ngayon sa bata pa siya, masaya ka kasi natutuwa ka sa kanya. Pero lagi mong tatandaan, pagdating ng araw sa panahon niya, ikaw naman ang luluha. Yung mga anak nyo mag-aaway-away. Dahil nga sa mga kayamanan na ganito ganyan, mag-aaway-away na yan. Pero kung yung mga tao, palakihin mo talaga na may respeto at may takot sa Panginoon, yung mga taong yan o mga anak mo, magkaroon yan ng pagmamahalan, magkakaintindihan. Yan ang klaseng disiplina. Kaya kung kayo, ayusin nyo pagdala yung mga anak nyo. Kasi kung hinahayaan nyo lang yung mga anak nyo na gumawa ng kasalanan pagdating ng araw, pag ang anak mo mamatay sa kanyang kasalanan, ikaw ang sisingilin ng Panginoon yan. Dahil ikaw mismo ginagamayan, binibigyan ka ng responsibility na bigyan ng anak to correct your sons and daughter. Pero yung mga anak mo, hinahayaan mo lang, ipinagtanggol mo pa sa kanilang mga masamang ginagawa. Gaya nito, kung ang Diyos, sinasabi ng Diyos isang tao na mamamatay ka, sabihin ng Panginoon, sabihan mo yung tao na yan na mamamatay siya sa kanyang kasalanan. At hindi mo siya sinabihan. Tapos yung tao na yan namamatay sa kanyang kasalanan. Ang dugo ng taong yun, ikaw ang sisingilin sa kanyang kamatayan. Kasi hindi mo siya sinabihan na mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Kung sinabihan mo pa siya at hindi man siya nakikinig at namatay siya sa kanyang kasalanan, exempted ka at hindi kanya sisingilin. Dahil hindi mo siya sinabihan at hindi niya alam na sinabihan pala siya ng gano'n, na hindi mo pinaabot sa kanyang mensahe at namamatay siya sa kanyang kasalanan, ikaw ang kanyang sisingilin. Pero kung sinabihan mo ang isang tao, nasabi ng Panginoon, mamamatay ka sa iyong kasalanan, at hindi siya nakinig at namamatay siya sa kanyang kasalanan, hindi mo na pananagutan yun. Ganyan din sa inyong mga magulang para sa inyong mga anak. Alam nyo ang ginagawa ng inyong mga anak. Disiplinahin nyo po yan. Kasi pag hindi nyo i-disiplina yung mga anak nyo at namamatay siya sa kanilang kasalanan, kasi nga hindi nyo i-rectify, hindi nyo tinuruan, hindi nyo inihatid sa Panginoon at hindi nyo ginagabayan sa salita ng Panginoon at namamatay siya sa kanyang kasalanan, may pananagutan ka din. Kasi responsibility ng magulang ang kanilang mga anak. Binigyan ka nito bilang responsibility. Hindi lang na sila yung papalit sa akin pagtanda ko, sila yung mag-aalaga sa akin. Isa rin yun. Kasi responsibility ng mga anak na alagaan ng kanilang magulang pag sila ay matanda na. May mga pag-iisip naman ng mga tao na pinapasukan ni Satanas na sasabihin, hindi responsibility ng mga anak ang kanilang mga magulang kung ang kanilang mga anak ay ay professional na. Hindi na responsibility yun. Lagi niyong tatandaan, ang ganyang salita nakakamatayan. Pagbabayaran niyo yan ng buhay. Kung yung mga advices ang inyong pakikinggan, maniwala kayo sa akin, yung taong nag-advise yun, mas malala pa ang kaparusahan. At ikaw din, pareho kayo pagdating ng araw na patutunguhan ang kaparusahan. Ang puot at galit ng Diyos sa inyo talaga ibubuhos dahil itinuturo at ini-exercise nyo at ginagawa nyo ang isang bagay sa kawalan ng respeto sa magulang. Ang utos ng Panginoon sa atin, honor your father and your mother. Klarong-klaro po yung salita na yun. Pero kung ginagawa nyo yun, hindi ko na responsibility yung magulang ko kasi kasi sila ka responsibility nila na paaralin ako ngayon,
may trabaho na ako, hindi ko na responsibility na tulungan sila, bahala na sila. Iyan yung bagay na hindi mo inuunor yung ginagalang yung magulang mo. Kung ang tao sa mundong ito hindi mo ginagalang yung magulang mo na nasa mundo, baka mundo mo magulang hindi mo ginagalang, paano mo igagalang ang Panginoon? So dyan pa lang, pinapainit nyo ang galit ng Diyos. Ikaw at yung mga tao na pinapakinggan mo na saan mo galing na pulot yung mga salita na yan. Yung mga tao na nagsasabi niyan, ang mga mindset niyan, demonic po yan. Hindi yan salita na galing sa Diyos or word of wisdom na galing sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang espiritu na sa bawat tao. Kundi galing po yung salita na yon sa demonyo na upang ipasunod sa iyo, i-brainwash ka sa maling aral at sundin mo upang hindi ka na gagalang sa iyong magulang. Tandaan nyo, walang tao na hindi ginalang ang kanilang mga magulang na hindi napaparusahan. Lahat po yan ipinalayo po sa Panginoon sa kanyang presensya. Isipin nyo po yung mabuting gawain, ang pagiging matuwid. Be holy, for our God is holy. Be perfect. Pero kung pakikinggan yung mga mali na yun dahil nga sa professional na kayo, may pira na kayo, or ano man yung naabot nyo, nababago kayo, maniwala kayo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Itatapon kayo sa impyerno pagdating ng araw. Sulit po yung sinasabi ng ating Panginoon, babala po sa ating Panginoon para sa mga taong hindi gumagalang sa kanilang magulang. Kung hindi nyo minamahal yung sarili nyo, gagawin nyo talaga yan at hayaan nyo lang yung buhay nyo na temporary lamang dito sa mundong ito na lahat gustuhin nyo, pero pagdating ng araw, mapaparusahan kayo lifetime. Walang katapusan. Pag-isipan nyo po yan. Kasi ang Diyos po, pinapili lang po tayo sa dalawa. Sa buhay at kamatayan. Kung ano man yung pinili mo sa dalawang yan, isa sa dalawang yan, magiging iyo. Magiging iyo na yun. Lagi niyong tatandaan ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ang dumadaan sa malawak at malapad na daan, maraming mga tao doon at nagsisiksikan. Malapad na yun at malawak, pero yung mga tao nagsisiksikan pa at nag-aagawan kung sino mauna, pero patungo sa impyerno. Pero yung daan patungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, kasi si Kristo ang daan. Iilan lamang ang tao na nakakahanap doon at lumalakad doon. Iilan lamang. Iilang tao lamang, iilang porsyento lamang. Ganyan kahirap ang buhay. Sino ba nagpapahirap nito? Hindi tayo lang naman ang nagpapahirap. Binigyan tayo ng Diyos ng freedom, free will to choose sa dalawang yan, pero pinili pa rin natin yung malawak na daan. Kahit na nandito na at pinadala na ng Diyos Ama kanyang anak na si Jesucristo, na sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, pero mas pinili pa rin ng karamihan ang malawak na daan patungo sa kapahamakan. So ganyan na lang, no? So maraming salamat and God bless everyone. Amen.